ang atin pong reporter ng Malacanang. Pinalitan na ba? Pinalitan na? Ha? Pinalitan? Hindi, mananatili. Ganun ba? Pinaltan na yung mga taga-Malacanang. Follower ako niyan, ha? Lalo ni Gomez, lalo nung siya nasa palibhasa lalaki. Kasi tall, dark, and handsome yan, eh. Richard Gomez yun. Nililinaw lang natin na hindi naman ako na umalis doon or inalis. Ayun na nga. Kahit naman nagkaroon ng ganung mga issue, ay wala namang naniwala, Kuya Jen, doon sa sinasabi nga ng PC. At tumindig yung MPC. At syempre nagpapasalamat tayo sa kanila dahil talaga namang nagkakaisa sila doon sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Tama. Iba pa rin kasi pag ang Pangulong nagsalita, Kuya Jen and Kuya Nelson. Totoo naman. Diba? Kung ang isang tao ay may sinasabi na mula sa puso, pati face expression. Malugod ko pong ibinabalita sa inyo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakapili na ng bago. Hindi po pwede na manatili ang isang mukha ng Malacanang na halatang hindi naman wala sa puso yung sinasabi. Kung hindi siya magbabago ng... Kasi, paano... Anong magiging katuturan? Pinalitan mo yung Jay Ruiz, inilagay mo si Dave Gomez, siyempre, kaya ka nagpapalit, you are looking for some improvement. Dadagan ang Balita News Update. Alright, welcome back na naman ho mga kabalitaan. Nagbabalik na naman ho tayo para naman sa ating mga panibago, presko, komprehensibong balitaan. Dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Pag-uusapan natin ngayon mga kabalitaan itong programang Saga ng Mamamayan at itong si Edin Santos. Tila baga hindi nila tinatantanan itong pagiging arugante ni Auntie Claire nyo mga kabalitaan. Pinokpok ng husto ng SGM at si Edin Santos ay nagsalita na rin patungkol sa kanilang akusasyon na di umano lumabag ito sa sinasabing coverage protocol noong nakaraang araw dyan sa Tarlac. At pinatutunayan ni Edin Santos na siya po ay walang ginawang kamalian o lumagpas kung ano ang napagkasunduan patungkol ho sa kung sakaling kanilang tatanungin itong si Bonget mga kabalita. At dumako tayo dito kay Risa Tanas Ontiveros, tila baga iniwanan na sa ere ng kakapanalo lang na senador sila si Bam at Kiko mga kabalitaan dahil umanib na ho ito sa majority. At itong si Risa Tanas ay nagulat at para bagang natuto na rin itong dalawa na to. Pag sila ay sasakay kay Risa, mas mahahawaan pa ho sila ng kamalasan nito, mga kabalitaan. Mukhang iniwala sa ere ng mga dati niyang kaalyado si Senador Risa Ontiveros. Habang mananatiling independent kasi ang senadora, tila sa mayorya ang bagsak nila Senators Bam and Kiko. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Buo ang loob ni Senador Risa Ontiveros at hindi raw siya na-hurt sa mga bali-balitang iniwan na siya ni Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan na kanyang ikinampanya to the max noong nagdaang midterm elections. Naniniwala ang mambabatas na responsable at accountable naman sina Bam at Kiko sa kung anuman ang kanilang desisyon. Unang umugong at nag-leak sa Senado na suportado ni Kiko at Bam ang Senate presidency ni SP Cheese Escudero. Sa katunayan, sumingaw na sa Senado na ibinigay kay Bam Aquino ang chairmanship ng Basic Education Committee na kanya talagang ninanais para maisulong ang kanyang mga pangako ng kampanyahan para sa edukasyon. Si Sen Kiko naman ang mangunguna sa pagbubungkal at pagtatanim ng mga panukala at magtitimon kung saan lalayag ang bangka ng Committee on Agriculture. Sa kanya namang social media post, iginiit ni Senador Kiko na ang kanyang laban sa Senado ay para malabanan ang kagutuman sa bansa. Malayaan niya mga kritiko kung ano ang nais nilang sabihin. Pero crystal clear niya sa kanya na walang kulay ang gutom at handa siyang i-tsapwera ang partisan politics para makatrabaho ang executive branch at makapag-deliver ng mga solusyon. Naniniwala rin daw siya na silang tatlo ni Bam at Risa nagkakaisa sa usaping mawakasan ng kagutuman at maibaba ang presyo ng bigas at mga bilihin. Una nang sinabi ni Senador Mig Zubiri na umi-effort ang Veterans Bloc ng Senado para makapag-reach out kay Hontiveros at makumbinsing makasama nila sa minorya. Pero para kay Sen Risa, mananatili siyang independent at tutulong siyang palakasin ang oposisyon sa bansa. Si Senator Bam wala pang komento sa issue.
Para sa agenda, Dexter Benibe, Aman. So klaro na ho mga kabalitaan na iwas pusoy ho ito si Bam at si Kiko para hindi ho mamantsahan yung kanilang kababalik pa lang dyan sa Senado mga kabalitaan. So ito hindi nararamdaman ni Risa. Ang nararamdaman ni Risa ay sikreto niya lang kinikim-kim yung kanyang tila bagang naiinis mga kabalitaan sa dalawa. Wala ho siyang magagawa. Hindi niya pwedeng kalabanin itong si Bam at si Kiko dahil siya na lang ho nag-iisa. Pero yung sinasabi niya pagiging independyente ay imposible ho yan at ang puso nito ay oposisyon pa rin ho mga kabalitaan. Huwag niyo na kaming lukuhin, Risa Tanas. Dahil alam na ho ninyo sa sarili ninyo na malapit na hong magtapos ang inyong karera dyan sa Senado at malabo na rin ho kayong makakuha pa ng posisyon sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil sunog na ho kayo ng taong bayan. Kasi kung kakalabanin nyo pa yung dalawa, wala na ho kayong makukuhang kakampi dyan sa Senado. At dito naman ho, mas lalong sinabon dito itong kapagiging arugante ni Auntie Claire. Yung pagiging bastos, pagiging reyna ng kasinungalingan. At itong si Eden Santos ay nagbigay linaw patungkol sa pangyayari at aligasyon ho ng PCO na kung saan po mga kabitaan ay duda ang karamihan na si Auntie Claire ang pasimuno ho nito. At bago pa po dyan, merong balita ngayon na official na hong pinalitan itong si Jay Ruiz na si Dave Gomez mga kabalitaan. At may napansin ho dito ang SGM, itong si Jen at si Nelson, ang pang-uugali ho nitong si Auntie Claire ninyo. Para malaman at maintindihan ho natin, hayaan ho natin magsalita itong SGM ngayon sa oras na ito. Pakikinggan ho natin mga kabalitaan kung papaano ho talaga nila nilampaso ang kagaspang ho ng muka nitong si Auntie Claire mga kabalitaan. Ikaw na ba yan? Ang laki ng ipinagbago. Laki ng ipinagbago, Oo. At tinan mo yung buhok ko, Jeno. Tinan mo yung itsura ng buhok ko. Akala ko dati- bagong ano eh. Gumanda. Akala ko dati bayong lang ang tinitindi. Wala pa. Ngayon Luis Bitoon na. Ganun ba? Luis Bitoon, pare ko. Tsaka mo yung ng kilay. Oh. Ganda. Ang ganda ng guhit. Oo. Ang atin pong reporter ng Malacanang. Pinalitan na ba? Pinalitan na? Ha? Pinalitan? Hindi mo nanatili. Ganun ba? Pinaltan na yung mga taga-Malacanang. Ay! Mga taga-Malacanang atang napalitan. Magre-report ngayon. Eto na po, mga sige, kababayan. Yun po, may hinihintay yung matagal mula Lunes at nung nakaraan pa mga araw. Eto na po, magsasalita na siya. Magsasalita na sapagkat may inanunsyo po ang kanyang bestie. Aba! Yes! Ang bestie ni Ate Eden na si Yuse Claire Castro ay meron pong inanunsyo. Pinakamabuti din, Maya Pagat Panapon. Then, Yes, Maya Pagat Panapon, kaya kayong Bangkong Nelson, Kuya Jen. Naku, Nanong Malyari. yes, nakita ko lang yung picture ko. Baka total may bago na sa Malacanang. Mabago na rin yung hair ko. Yung picture ko dyan. Eto, sa wakas, Kuya Jen, Kuya Nelson. Naku, formal lang. Sino yung nagwakas na yan? Sino yung nagwakas na yan? So far, hindi naman yung aking pagkakatalaga sa Malacanang. Ito na nga, ikaw talaga. Formal lang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating journalist Dave Gomez bilang bagong kalihim ng... Hulaan mo, Kuya Jen and Kuya Nelson. Ano yan? Ng purok, ng purok. Ng President. Kala ko ng lokal eh. Yeah, Presidential Communications Office o PCO. Ito yung matagal na nga pinag-uusapan at hinihintay din ng mga kagawad ng media sa Malacanang Press Corps. Pero kanina, kanina ay medyo malungkot na inanunsyo ito ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pakiulit. Kanina medyo malungkot na inanunsyo. Bakit malungkot? Yun ang hindi ko alam. Hayaan natin. Mamaya na natin kausapin. Sa lahat ng wala. Sige, tuloy mo lang. Tapos na. Okay, so tingnan ho natin. May komento ho dito yung dalawa. Yung pagiging malungkot, sabi ni Eren Santos dyan. Dahil kabaliktaran ho ito, makikita at mapapansin yung mga kabalitaan. Sa
briefing nga sa Malacanang ay formal inanunsyo ni Tsaka Castro nakaitim, ano? na si Gomez na yung papalit kay outgoing Secretary J. Ruiz. Si Sir Gomez yung ikalima, Kuya Janan, Kuya Nelson, ikalimang kalihim na ng PCO sa loob lamang ng 3 taon sa pwesto ni PBBM. Alam mo, follower ako niyan, ha? Lalo ni Gomez, lalo nung siya nasa palibhasa lalaki. Kasi tall, dark, and handsome yan, eh. Pa yun eh. Dave! Richard Gomez Dave yun. Gomez. Hindi, ito iba-iba. Akala ko kung totoo yung sinasabi nito, follower daw. Yung pala parang tinutukoy ito si Richard Gomez eh. Hindi ba Richard Gomez? Iba. Oo, si Dave Gomez na. Dave Opo, talaga Iba to. pala yun. Yung kasi kinila ko, tall, dark, and handsome, eh. Richard Gomez. Ay, baka naman tall, dark, and handsome din si Sir Dave. Yun! Ganon. Oo. Siya yung dati Kuya Jen na nakabit din sa nag-cover din sa Malacanang. Bago siya nalipat sa advertising at maging head nga ng communications ng isang malaking korporasyon. Yes. Kilala namin ni Jen to. Sabay kami nagpapagupit nung araw eh. Ayun, tipong mga siguro konti, 1 ligo lang ang lamang nyo sa kanya. No? Siya, Yan. kasi kami ni Nelson kasi once a month na magpagupit siya kasi araw-araw. Sabi ko, pare, tama na yan. Magalit sa akin. Pwede, baka interesado pa kayo malaman kung saan mapupunta si Ruiz. Saan? Ito, kinumpirma na ni Castro na siya ay magiging miyembro baka hindi naman ng New Era Toda, Kuya Jen, ha? Oo. Miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Okay. Dito rin inilipat ni Pangulong Marcos si dating PCO Secretary Cheloy Garafil. So magkakasama sila dito sa MECO. Ayun. Si Sec Cheloy ay siya yung chairperson at siya naman ay magiging member ng Board of Directors. Pero hindi niyo pa nami-meet si Dave Eden. Hindi pa, pero may mga nakita na kami nagpunta kanina sa Malacanang. Ay, pero at least, ang isang totoo, Nelson, ay mananatili ka sa Malacanang, then. Oo naman, Kuya Jen, yun nga, nililinaw lang natin na hindi naman ako na umalis doon or inalis. Ayun na nga. Kahit naman nagkaroon ng ganung mga issue, ay wala namang naniwala, Kuya Jen, doon sa sinasabi nga ng PCO dahil kitang-kita naman lahat doon sa mga video. Tsaka kung papaano tumindig yung MPC. At syempre nagpapasalamat tayo sa kanila dahil talaga namang nagkakaisa sila doon sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Tama. At syempre nagpapasalamat din tayo sa NUJP na talaga namang National Union Yes. of Journalists of the Philippines. na talagang hindi rin naman lang pinapayagan na maano yung ating yung press ano ba yan, yung freedom of the press. Bagamat iniwasan nilang bagitin ang pangalan mo, ha? Okay. Okay lang Teka naman yun. Ano ba talaga nangyari? Di ba ang Pangulo, yung event lang ng Tarlac, di ba parang papunta sa bus, biglang lumiko eh. Ano ba nangyari doon? Kasi ganito from the beginning, siyempre alam naman natin yung mga protocol dyan. Yes, may briefing yan eh. Yung sasabihin ng Maro na dito tayo, kung magpapaambush ang Pangulo, okay. Kung hindi, minsan kasi sasabihin lang kung okay, parang may chance na magpa-ambush, ganyan. Tapos biglang all of a sudden, wala nang ambush, ganon. So, syempre yung media, gusto lang makakuha ng mga update mula sa Pangulo mismo dahil nga hindi naman ganun kalinaw yung kung ano yung sinasabi sa briefing. Iba pa rin kasi pag ang Pangulong nagsalita, Kuya Jen and Kuya Nelson. Totoo naman, diba? oo. So doon sa pagkakataon na yon, after niyang saksihan yung pagsunog doon sa mga floating shabu, naglakad sila ni Sec John Vic Remulla sa may gilid nung incinerator. So yung mga reporter, nagpuntahan sila dun sa dulo nung sort of malaman nila na walang ambush. Naiwan ako doon sa tabi ng mga cameraman. Okay. Pero nakita ko na parang nandun na sila lahat. Sumunod ako ngayon doon. Alam mo naman, syempre, maliit lang ang katawan ko. Sumingit ako doon sa mga PIDEA agent, ganyan, para makarating doon sa kinaroroonan ng mga kasamahan ko. So pagdating ko sa harap, magkakatabi kami doon, malapit si ASEC Pat ng PMS.
yung isa sa mga ano ng PSC, itong dating PSG, yung mga reporter, at saka ako. So, ang nasa may bandang unahan ako, yung GMA reporter online, yung isang local, basta hindi ko na nakita, basta magkakatabi lang kaming lahat doon. Oo. Ang Pangulo ay nakita kami. Ayun. Tapos, lumapit siya. So, siya yung nag-approach. Oo. Ngayon, ano siya na maingay. Kasi gumano yung makikita mo yung kamay niya. Parang umbrong siya ng tenga niya, di ba? Okay. So, since ganun lang, pagitan lang naman namin is, malapit lang. Para mga isang di pa lang, ang layo niya, no? Oo, malapit na siya. So, nag-ano ako na, isisigaw na lang po namin, nag-ano ako ng kamay para, syempre, medyo mahina kasi yung maririnig ng Pangulo. Oo. So, nung parang okay naman siya, at tinignan niya kung nasan yung mga cameramen, na doon sa may bandang, ginaid ko siya ngayon. Dito po, kasi syempre chance na namin yon, di ba? Lahat kami ng mga reporter. Yun. So, sabay-sabay kaming naglakad. Pero hindi naman ako... So kasi, ito din, pinapakita lang sa TV. Parang ginaguide mo siya, parang tinuturo mo, Mr. President, doon po. Ano ba sinasabi mo sa kanya? Yan, Yung lumalapit ka eh. Ay, hindi naman ako nagsasalita. Ginaguide ko lang siyang ganyan. Tapos, ganon. Oo. Tapos yung sinasabi nilang second na nag-approach ako, yun yung nauuna na ako sa kanya eh. Oo. Tapos, kasi naglalakad siya, pero hindi naman siya ginaguide ni Sec John Dick. Kasi naglalakad lang din naman siya. Nagsalita siya. So parang nahiya pa nga ako, kaya medyo umurong ulit akong ganyan, tapos pinapakinggan ko yung sinasabi niya. Oho. Kaya parang yun yung sinasabi lang nag-approach ulit ako. Nahiya lang ako kasi parang sa pagkatapos mo akong i-guide, di iwanan mo ako. Parang ganun lang naisip ko. Oho. Kaya puli ko siyang itinurong ganyan. Di ba nakita niya naman pangalawang pagturo ko ng... Parang tinuturo mo yung mikropono eh. Nahawak naman ng isang PSG, di ba? Yes, doon na siya pumunta. So nung pagdating niya doon, lumayo na kami para doon sa yung mga mic naman, sinabihan ko yung ibang mga cameraman doon na ibaba yung mic kasi minsan ayaw ng PSG na malapit sa mukha ng Pangulo. Natatakpan ang mukha niya sa mga footages. Oo. Tsaka minsan muntik na siyang madunggol-dunggol ng mic di ba? So wala talagang protocol na nalabag yung event na ito? Wala namang protocol na nalabag dyan kasi that's parang normal yung mga ganyang sitwasyon. Oh yes, sa actual. Nga. Oo. Ang Pangulo kasi, Kuya Jen and Kuya Nelson, meron niyang body language na kapag gusto niyang magpa-interview sa media, siya yung mismong lalapit at saka magsasabi naman sa PCO officer o sa Maro, ganyan. Pero pag ayaw niyan, kahit anong pilit ng tawag mo dyan... Oo, hindi sa lilingon. Tama. Hindi yan maghihinto. Ngingiti lang yan at kakaway sa mga media. Tapos diretso na yan. Hindi yan magpapa-interview kahit anong sabihin mo. Kaya yung pagkakataon na yun, siya yung lumapit. Siyempre, chance na ng mga media yun. Ay, okay pala si Pangulo. Ayun. Ganun lang naman yun. Ayun. Ay, that is malinaw. Natawag ka na. So, klaro ho mga kabaitaan na itong inilabas na memorandum or yung liham para di umano tanggalin at alisin dyan sa Malacanang. At sinasabi ho dito mga kabalitaan na ang pangyayaring iyon ay walang katuturan, walang katotohanan at maaring gawa-gawa lamang ho ito dahil nga tinik sa kanilang lalamunan ayon pa sa nakararami si Eden Santos mga kabalitaan. Bukas din, tuloy mo yung kwento mo, ha? Tingnan natin kung bukas pupunta doon yung bagong secretary or sa Lunes na para kasabay nung flag raising ceremony. Ayan. So wala pang balita kung magpapalit din ng mga ASEC, PCO at iba pang mga officers ng PCO? Normally, kapag bago yung secretary, syempre magdadala yan ng mga USEC and ASEC niya, hindi ba? Pero may mga nakikita kami doon na kahit naman na nagpalit yung secretary, may mga manggilan-gilan na ASEC na nag-stay, na hindi naman pinapalitan. Ayun, tama. Kumbaga talagang siguro ay... yun lang siguro sa mga talagang... posisyon nila. yung mga posisyon na talagang tingin ng PCO secretary, kailangan tao niya yung nandun. Para alam niya kung anong nangyayari lahat sa baba, sa labas, kung may mga coverage ang Pangulo. Ganon. At saka yung iba kasi doon, Kuya Jen, mga dati ring miyembro ng media na kakilala din naman ng mga sumusunod na mga
ex-PCO secretary, kaya hindi sila naaalis. Or nalilipat lang sila ng ibang pwesto, gano'n. Ayan. Sige, Dan. At ikaw ay mahuhuli. May gampanin ka yata, ha? Sige. Yes, Kuya Jan. Thank you, Kuya Jan and Kuya Nelson. Yan. Dakal na salamat po, Eden Santos, ang ating reporter sa Malacanang, Nelson. Bago natin itanong yung box natin, Jen. Ha? Oo. Napansin mo yung report ni Eden, yung simula? Yung malungkot daw. Si Claire nung in-announce. Ako hindi ako naniniwala eh. Parang hindi din ako naniniwala kasi mga ginamit ng termino parang hindi. Maganda tingnan natin. Sige, meron tayo. Binanatan na naman lang dito si Auntie Claire. Malungkot, di ba? Kami dito, hindi kami basta naniniwala kung wala ebidensya. Di ba? Sige. Paano ba in-announce ni Jose Claire Castro na pinalitan na si PCO Secretary Jay Ruiz ni incoming Secretary Dave Lopez? Ayan. Ang interpret ni Eden, malungkot. Sabi naman natin, tingnan natin, malungkot nga ba? Okay. Tingnan mo natin at kayo po ang humusga. Isek. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter, Director General of the Philippine Information Agency and Communications Director at PMFTC Incorporated. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Ulitin natin. Parang meron akong gustong pakinggan na sinabi niya. Yung unang termino. Direct isa pa nga. Isa pa. Gusto ko lang ipapansin sa atin. Yung simula lang. Kasi kanya, tinitingnan ko yung mukha niya. Tinitingnan ko talaga malungkot ba, no? Masaya. Una, mukhang hindi naman masaya. Hindi nakangiti. Yun na nga. Pero yung kanya sinabi, pakinggan naman natin yung kanya sinabi. Focus tayo ngayon sa kanya sinabi. Ano sabi? Sige nga. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office. Ang hirap nitong Auntie Claire niyo mga kabaita, no? Sa pagbabasa pa lang ho ng kung anong binabasa niya ho dyan, parang nagbabasa ng sulat Bisaya mga kabalitaan. Pero walang kabuhay-buhay magsalita ho ito. Kaya ito sigurong nakitang dahilan ng dalawang ito na parang hindi ho masaya dito si Auntie Claire. Kasi pag sinabi mong we are pleased to announce, dapat nakaganon ka, di ba? Nakabuka yung kunti yung bibig mo at may kunting pa umbok-umbok yung ano mo dito, pisngi. So we are pleased to announce. Pero sabi niya kanina, we are pleased to announce. Di ba? Parang hindi masaya. Malungkot. Hindi niya lang alam paano nalagyan ng buhay yung kanyang binabasa mga kabalitaan. So hindi ho talaga bagay maging PCO yan. Yang si Auntie Claire. Dahil walang hindi flexible at minsan hindi rin transparent mga kabalitaan. Okay na. Secretary Gomez brings decades of experience in journalism, government and corporate communications, having served as a senior reporter. Ayun. We are pleased to announce. Please, ibig sabihin masaya siya. Kasi ano ba sa Tagalog yung... Pagka sinabi mong I am pleased, ibig sabihin nun, I am happy. Ibig sabihin nun, masaya siya. So parang ang dating dapat, malugod ko pong ipinapahayag. Masaya ko pong sinasabi. Ipinapahayag. Maligaya ko pong ipinaabot sa inyo meron na po tayong bagong PCO secretary. Tapos gaganon siya, di ba? Dapat may masaya ko pong ipinapahayag sa inyo. Yeah! Ganon. Ano ba napansin mo? Hindi ba siya masaya? Parang bagsak ang balikat. Parang mabigat sa kalooban. At tinuha mo, umirap pa eh. Oo nga, sabi biglang tingin sa At tingnan niyo po yung... Kasi... Sige nga. Isa pa nga. Yan. Bata? Yun umirap!
Yeah, kasi Jen, eto Ay, naku. kung ang isang tao ay may sinasabi na mula sa puso, pati facial expression. Natutunan ko yan kay... Ay, wag na. Ayaw ko magbagito ng Pati facial expression. Pero kung sasabihin mo na, we are pleased, tapos malungkot ka, binobola mo ang taong bayan. Parang dating yan, malugod ko pong ibinabalita sa inyo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakapili na ng bago. Dapat na masaya ko pong ibinabalita sa Dapat inyo. ganon. Dapat facial expression, di ba? Hindi. Sa lahat ng please, sa lahat ng masaya. Una-una dyan, ito. Facial expression, tono ng pananalita, Yun! body language. Yan! Ipatingin nyo yan sa mga eksperto. Ako lang kay President CRB, hindi papasa yan. Ay, tayo ang dalawa, di tayo pumbasa kay CRB, di ba? Buti lang, pinaglaban. Yung pagsasalita sa madla, yung Ay, oo. PSM yan eh. Yes! Natatandaan. Totoo yan. Di ba? Oo. Baka gusto niyo po magpa-seminar kay PCRB. Mura lang naman. Mukhang sa tingin ko, Jen, kung ako ang Dave Lopez, eksperto sa messaging yan eh. Yes. Galing ka ng corporate. Galing ka ng Hindi po pwede na manatili ang isang mukha ng Malacanang na halatang hindi naman wala sa puso yung sinasabi. Ganon. Diba? Sa lahat ng basaya, Yusek, kayo po malungkot. Umiirap-irap pa. Talaga naman. Parang mabigat po sa kalooban. Sa kanyang kalooban. Na diba? sinasabi ninyo yan. At parang ang iniisip niya, ako na po ang kusunod. Yeah. Diba? Parang dapat tinanggal mo na lang yung please. We are announcing. Diba? Bago mo diba, babasahin mo yan. We are pleased. Ay, pleased daw. Ano ba ibig sabihin ng pleased? Ay, happy. So, dapat happy ako. Hindi, kasi baka nakikiusap po ako ipahayag sa... Please, makinig kayo. Please, lend me your ears. Alam mo, Jen, kung ito ang dadatnan ni Dave Gomez. Gomez pala, di ba? Ni Dave Gomez. Kung hindi siya magbabago ng... Kasi, paano... Anong magiging katuturan? Pinalitan mo yung Jay Ruiz, inilagay mo si Dave Gomez, siyempre, kaya ka nagpapalit, you are looking for some improvement, di ba? Yes, naman. Oo. Pero ako naman, Nelson, ito. Ako, baka naman pag nagkausap yung Dave Gomez bilang bagong sekretary, nakausap niya si Yusek Claire, parang sana ganito tayo, ganun na. Baka naman, ako ayaw ko rin maalis si Yusek Claire sa Malacanang eh. Nagpapaset, saka dumadami followers natin dahil sa akin. Yan naman, Jen, sa akin Ito naman speaking professionally ito. Ay, sige. Walang personalan. Walang personalan. Branding yan, Jen, branding You represent the brand, di ba? Kasi ikaw nakikita kapag ang isang endorser mo sa simula pa lang puro hindi na maganda ang image na represent niya, hindi mo na ganun ba? Kahit magbago pa yan. Halimbawa, si Michael Jordan, di ba? Yung sapatos. Pero kung biglang naging yan, di ba? Yung ang dami niyan biglang naging iba yung image niya. Hindi tinatanggal na endorser. Sa amin, sa Amerika, may kasabihan kami, Nelson. Yung first impression lasts. Eto, diba? Hindi naman everyday impression to. Pero ako naman, sana, baka malay mo, sa ikabubuti, di ba? At sinabi mismo, kasi ang principal naman nila dyan, ang Pangulo Di ba? Ang principal nila, sinabi, medyo mag-iba tayo ng konti ng tono, mag-iba tayo ng konti ng image. Baka lang, ngayon, kung ayaw mo magbago, hindi pa sensahan tayo, baka hindi tayo magkaroon ng magandang relasyon, di ba? Yun naman ang punto ko, Nelson. Ayun nga. So, you are pleased to announce, ano ba ang Vox Populi natin? Alright, so ayun po mga kabaitaan yung ating nakalap na impormasyon dahil nga po ay pag si Auntie Claire ang pinag-uusapan dito, talagang mayayanig yung mundo mga kabaitaan. Talagang mayayanig yung taong bayan dahil nga po sa kanyang una, kasinungalingan, pangalawa kawalang hiya, pagiging arugante, bastoso mga kabalitaan.
Kaya hindi ho yan mawawala sa topiko sa programa kahit saan, kahit anong programa, mainstream media, social media, sa mga vloggers. Pag si Auntie Claire na pag-uusapan, talagang diyan ho natin nakikita kung gaano ho kawalang hiya talaga ang administrasyong ito. Malugod Dahil tinutolerate ho ni Bongit mga kabalitaan, ang ugali ho nito ni Castro na hindi naman talaga swak na magiging undersecretary ng Presidential Communications Office kabalitaan. Kaya sa mga oras na ito, kung nagustuhan niyo po yung ating video presentation, huwag kalimutan ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon. Sa mga bagong salta, subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Buksan niyo po, turn on your notification bell para ho sa ating mga bagong videong i-upload na inyo na agad-agad mapapanood. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong lahat. Sa mga Pilipino natin kababayan, diyan sa mga kababayan nating Pilipino diyan sa Dahig, Netherlands, mabuhay ho kayo. At saludo rin ho tayo sa ating sinasabing tinatawag na makabagong bayani ng ating bansa, ang overseas Filipino workers. And of course, mga kabaitaan, sa mga nagnais pong maging exclusive members ng ating munting bahay, meron tayong join button. Click nyo lang po yan, mga kabalitaan. Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ana Santos at dyan sa Japan na si Ma'am Corazon. Maraming salamat sa panunod. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik, mga kabaitaan, sa mga ilang oras. At pwede rin tumutok dito lamang ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. Para malaman ng karamihan kung ano ang mga kaganapan sa ating lipunan sa loob ng 24 oras, tumutok lamang at i-share yung video inyong napapanood. Luzon, Visayas, ug Mindanao, sa maglupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.